May mga maulan na gabi na tila lumipas na tulad ng iba. Ngunit sa isang gabing iyon, isang sumpa ang nagising. At mula sa sandaling iyon, wala na sa amin ang mabubuhay ng normal. Ang pangalan ko ay Ben. Noong bata pa ako, hindi ako naniniwala sa mga halimaw, hindi naniniwala sa mga aswang, hindi naniniwala sa mga alamat na ginagamit lamang upang takutin ang mga bata. Hanggang sa gabing iyon na nasaksihan ko ng sarili kong mga mata isang buntis, sa kalagitnaan ng gabi, ang dugo ay umaagos sa kanyang mga binti, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. Nakatayo pa rin sa gitna ng isang maputik na kalsada na roon ang mga bagay-bagay. Isang madilim na bukid, dalawang figura, si Ben, 15 taong gulang, at ang kanyang ama ay nagmamadali sa malakas na ulan na umaakay sa dalawang kalabaw. Sigaw ni ama, "Bilisan mo, Ben! Ulan to, baka mahuli tayo ng gabi." Ben, hinihingal, itinulak ang kanyang basang sombrero sa kanyang noo. Kamalignan ni Kadudong, tay konti na lang Pumasok sila sa isang pansamantalang kubo sa gitna ng taniman ng mais. Ang hangin ay umaalulong sa mga bitak ng bulok na kahoy. Hinila ni Itay ang trapal para harangan ang ulan. Dumagundong ang kulob. Kumikislap ang mga flashlight. Ben, nanginginig ang boses. Tay, may nakita po ako sa labas. Ama, nakatingin sa pinto. Ha? Tao ba yan? Ang sinag ng flashlight ay nagpapaliwanag ng isang figura, si Mariel, isang dalaga, buntis ng husto. Ang kanyang damit ay basang-basa sa dugo, nakatayong hindi gumagalaw sa ulan. Isinalaysay ni Ben. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Nakatayo lang doon parang isang bangkay na naghihintay na tawagin. I don't know if it was out of pity or survival instinct, but I called her in. And from that moment the door to hell opened. Iyan anak ng dilim di. Naniniwala ako noon na bawat buhay na dumarating sa mundong ito ay sagrado. Hanggang sa nakatakdang gabing iyon nang ipanganak ang isang bata, hindi sa liwanag ngunit sa kadiliman, sa gitna ng mga bulong ng gubat at mga daing ng dyablo. Inibasag na kahoy ene bahay, umuulan, sa loob naman si Mariel le naganak. Lumuhod si Ginang Ising, kumadrona, sa tabi ni Mariel, nanginginig ang mga kamay, tinali ang pilak na buhok, bumubulong ng mga sinaunang spelling. Namilipit si Mariel, naghahabol ng hininga, saglit na kumikinang ang kanyang mga mata at naglaho. Nakatayo si Ben sa may pintuan, nakahawak ang kamay sa mahabang kutsilyo, natatakot ang mga mata ngunit hindi umaalis kay Mariel. Ben, wala pa akong nakitang batang ipinanganak na ganyan. Unti-unting lumabo ang ilaw ng oil lamp, ang hangin sa gubat ay humahagulgol sa mga alon, parang daan-daang tinig na nagmumura. Dugo, napakaraming dugo.
Ipinanganak ang bata, isang kakaibang hiyaw, hindi tulad ng sigaw ng bagong panganak, ngunit halos isang alulong mula sa kailaliman ng mga bundok. Malamig ang hangin. Kalampag ang mga bintana. Isang madilim na liwanag ang lumabas mula sa anting-anting salid ni Mariel. Ginang Ising pabulong. Diyos ko, ang sumpa ay nabuhay. Transformation, naging aswang si Mariel. Napabuntong hininga si Mariel, naging purple ang balat, namumula ang mga mata, humahaba ang mga pangil, itim na parang kuko ng demonyo ang mga kuko. Sa isang segundo, tumingin siya sa bata pagkatapos ay sumigaw na parang sinusunog ng buhay, sumugod sa bintana, nawala sa ulan na natunaw sa gabi. Ben, nanginginig. Lola, umalis siya. Paano ang baby? Elra Ising, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Ben. Mula ngayon ito na ang baby mo. Walang makakaalam kung saan nanggaling ang batang ito. Kahit siya. 0 years later, lumaki din nila Karen. Si Karen, isang batang babae na mga 0 taong gulang, ay naglalaro sa kakahuyan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa puno ng sinaunang puno ng balete. Biglang nakarinig siya ng bulong na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa lupa. Tumakbo siya pabalik, pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagay na parehong inosente at ligaw. Ben. Hindi siya katulad ng ibang tao sa nayon. Matalino siya, sensitibo, ngunit palaging may isang bagay sa kanya na hindi bagay sa mundong ito. At ako ang tanging nakakaalam kung bakit ni. Internal conflict, yin iya secrets. Binata na ngayon si Ben sa kanyang 20s. Gabi-gabi, nagsusulat siya sa kanyang tala-arawan, sinusubukang itago ang katotohanan sa kanyang sarili. Pinapanood niya si Karen na natutulog. Sa leeg nito ay ang anting-anting na isinusuot niya mula nang ipanganak. Ilang gabi, naririnig niya si Karen na bumubulong sa kanyang mga panaginip sa isang sinaunang wika, isang wikang hindi pa itinuro sa kanya ng sinuman. Ben, nasasakal. Gusto ko siyang protektahan pero at the same time, natatakot ako. Takot na matuklasan niya na ang dugo sa kanya ay hindi ganap na tao. Sylvie revealed, inay naghahanap ay Karen. Isang sobrang hindi pinangalanan ang nakalagay sa ilalim ng pinto. Sa loob ay isang sinaunang pagguhit ng ritual ng paggunita sa dugo ng mga ninuno na may simbolo ng aswang. Namutla si Ginang Ising. Hawak ni Ben ang sulat, puno ng determinasyon ang mga mata. Ben, mabangis. We can't hide forever, Lola. May naghahanap kay Karen. At kung hindi niya alam ang totoo, hindi niya mapoprotektahan ang sarili niya. Nangako ako na poprotektahan ko siya bilang sarili kong kapatid.
Pero paano ko siya mapoprotektahan mula sa totoong ugali niya? Tumayo si Karen sa harap ng salamin na mula ang mga mata niya sandali tapos nawala. Sa labas ng bintana, isang maitim na figura ang tumingin, tahimik na bumubulong. Ang aking dugo ay tumataas, aking anak. Nagsimulang magbago ang lahat noong gabi ng ika-10 kaarawan ni Karen. Mula sa isang cute na batang babae, biglang nagniningning ang kanyang mga mata, parang apoy na nagniningas sa dilim. Iyan elvig unang sintomas. Si Karen ay nagsimulang matakot sa maliwanag na ilaw. Ang kanyang mga tainga ay napakasensitibo na nakakarinig siya ng maliliit na tunog daan-daang metro ang layo. Sa gabi, ang kanyang mga mata kung minsan ay nagiging pulang-pula, lalo na kapag siya ay galit o natatakot. En estranghero bilang Beze. Isang lalaki ang lumitaw sa tarangkahan ng nayon na nagsasabing siya ang ama ni Karen na may banayad na hitsura ngunit matalas, malamig na mga mata. Nag-alinlangan si Karen. May naramdaman siyang pamilyar ngunit mapanganib. Nang gabing iyon, nawala ang batang babae. Iyan paghabos kagubatan. Si Ben at ang kanyang ama ay sumugod sa kagubatan sa ulan. Hinabol ang hindi malinaw na mga tawag ni Karen. Sa kalaliman ng kagubatan, nakita nilang dinadala si Karen ng kakaibang nilalang na nagbabago ng anyo, kalahating tao, kalahating demonyo. Natapos ang hingal na paghahabol ng hagisan ni Ben ng anting-anting ang nilalang, dahilan para mapasigaw ito at tumakbo palayo. Nabuhayag iyan katotohanan. Napipilitang sabihin ni Elra Ising ang lahat. Siya ay hindi ganap na tao. Siya ay anak ni Mariel, isang aswang. Ngunit siya ay anak din ng mundong ito. Ang kanyang tadhana ay bantayan ang hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Pinili na Karen Ganilaw. Nalungkot si Karen, hindi matanggap ang katotohanan. Ngunit pagkatapos ng isang tahimik na gabi, pinili niya. Kung kailangan kong pumili, pinili kong maging tao. Gusto kong mabuhay para magmahal, hindi para manghuli. Gumagawa si NJ, ising ng isang sinaunang ritual upang isil ang dugo ng aswang sa katawan ni Karen. Ngunit nagbabala. Kapag nabuklod ang iyong puso ay mawawasak magpakailanman. At kung hahayaan mo itong madulas ang sumpa ay babalik. Yan ang hininga ng nasa dilim. May mga maliliit na pagbabago simula sa mga bagay na walang napapansin. Isang bangungot, isang tingin, isang gabi ay may tumawag sa aking kapatid na babae mula sa kakahuyan sa pangalang walang nakakaalam sa nayon. Nakakarinig ka rin ng tawag si pangarap. Ang batang babae ay nagising sa kalagitnaan ng gabi. Ang liwanag ng buwan ay nagniningning sa kanyang mga mata,
ang kanyang mga pupil ay nagiging pula. Sa salamin, ang figura sa likod niya ay tumawa. "Halika na, anak ko, panahon mo na rin." Estranghero mula sa dilim. Isang lalaki na may suot na sombrero ang naglalakad sa nayon. Ang kanyang ngiti ay palakaibigan, ngunit hindi nakikita sa salamin. Nahipnotismo si Karen, sinusundan siya sa kabubatan. Rescue Team. Si Ben, ang kanyang ama at si Ginang Ising ay naghahanap. Nakikita nila ang mga simbolo ng aswang na nakaukit sa puno ng kahoy, sariwang dugong tumutulo mula sa itaas. Sa sandali ng paghaharap, ang kaluluwa ni Karen ay halos lamunin kung ang kanyang ama ay hindi maghagis ng anting-anting upang iligtas siya. Seal AB pagpili. Ibinalik si Karen. Paggising niya ay namumula pa rin ang kanyang mga mata. Ngunit ang hitsura ay isang batang gustong mabuhay. Pumaeg siyang gawin ang ritual ng pagbubuklod, ngunit humingi ng isang kondisyon. "Huwag mo akong itago sa takot magpakailanman. Kung ako ang tulay, ipaalam sa akin kung saan ako nararapat." Yenhi Baby N ay hindi mapili Ben ni kanyang magulang. Ben ay nagsabi. Hindi mapili ni Karen ang kanyang ina. Hindi niya mapili ang dugo sa kanyang katawan. Pero naniniwala ako karapatan niyang piliin ang landas na kanyang tatahakin. Kakaibang kahulugan, hindi natatakot si Karen. Nasugatan si Karen ngunit hindi umungol sa sakit. Ang kanyang mga tainga ay napakasensitibo na naririnig niya ang tunog ng mga langgam na gumagapang, at ang kanyang mga mata kung minsan ay nagiging mata ng isang carnivore. Minsan, nang binubuli ng kanyang mga kaibigan, nagpakawala si Karen ng mahinang ungol na naging dahilan upang magtakbuhan ang mga bata. Liv Strange Len, Yenny failed kidnapping. Nagkunwari siyang biolohikal na ama ni Karen at dumating upang kunin siya, na ipinakita sa kanya ang isang peking larawan. Ang batang babae ay hindi naniwala sa kanya, ngunit na-hypnotize ng kanyang mga pulang mata. Nakatakas lamang salamat sa sigaw ni Ben at ng kanyang ama sa kabubatan. Napula Ben puso. Inihayag ni Enrica Ising. Siya ay isang inapo ng sinaunang linya ng aswang, ngunit dala rin niya ang puso ng kanyang ina na nagtaksil sa kanyang uri upang ipanganak siya. Sumigaw si Karen. Kung siya ay isang halimaw, bakit ako nakakaramdam ng sakit na parang tao? Pagtatak tahimik na tragedy. Sa liwanag ng buwan, nakaupo si Karen sa bilog ng apoy at abo, binibigkas ni Elra Ising ang sinaunang spell. Tumulo ang dugo ni Karen sa lupa. Isang invisible na braso ang humila sa kanya mula sa likuran, ngunit napatigil ito ng liwanag ng spell.
Ang batang babae ay nahulog, ang kapangyarihan ay selyadong, ngunit ang peklat ay lumitaw sa likod ng kanyang lig, magpakailanman. Nang mawala ang isang ina sa gabi 10 taon na ang nakaraan, akala namin ay patay na siya. Pero hindi namamatay ang bagay na nabubuhay sa kagubatan. Naghihintay lang ito ng tamang sandali na bumalik at angkinin ang dugo nito. Isang knock es gitna ng gabi, pagbabalik ni Mariel. Lumakas ang hangin, bumukas ang pinto kahit nakalock. Si Mariel ay nagpakita sa dilim, kalahating tao, kalahating demonyo, kulay abo na balat, mahabang basang buhok, duguan ng mga mata na kumikinang sa sakit. Takot na takot si Karen. Nagambala si Ben. "Huwag kang lalapit sa kapatid ko. Bulong ng Yane." Bumagal si Mariel, hindi umaatake, iniabot lang ang nanginginig na kamay kay Karen. Ang kanyang boses ay paos at nabulunan. "Hindi ko alam kung sino ka. Pero hindi ka tumitigil sa panonood sa akin. Hindi ako maintindihan ng mga tao. Matatakot sila sa akin, hahabulin ako. Ako naman, just want to keep you from their own blades." Napaluha si Karen. "Kung mahal mo talaga ako, bakit ka umalis?" Really tense confrontation, itinaas ni Elra ising ang ancestral anting-anting, puting liwanag ang pumuno sa silid. Sigaw ni Mariel, pumutok ang balat, tumambad ang mga pangil, malapit ng suntukin si Karen. Nagmamadaling harangin ni Ben ang pag-atake, ang kanyang mga kuko ay naglaslas sa kanyang balikat. "Ben, namumula ang mga mata. Maaaring ikaw ang kanyang ina, ngunit ako ang nagpalaki sa kanya." Napaatras si Mariel, nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang bumalik sa kulay ng tao. Huling salita ng isang Yane. Si Mariel ay bumagsak, hinawakan ng kanyang ulo, sumisigaw sa sakit. Ako hindi ko na makontrol. Tumingin siya kay Karen. "Ikaw ang huling may dugong aswang. Kundi huling sinagdi ng liwanag. Kung mahal mo pa rin ako, mamuhay na parang tao." Inabot niya kay Karen ang isang bone necklace, ang huling sealing charm. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas, ang kanyang mga mata ay namumula. Self-immobile ritual, sakripisyo para kay kalayaan. "Ben, no one can stop you. No one knows you better than yourself. Mariel is no longer an aswang. You are a mother atonement." Sa kagubatan, gumuhit si Mariel ng isang bilog na dugo, nagsindi ng apoy gamit ang sariling buhok at pinutol ang mga kuko, ang ritual na pagpapalaya. Umuungol ang hangin. Lumilitaw ang isa pang aswang na tinawag siyang sumali sa grupo. Mariel sumisigaw. Hindi kadiliman. Sinusunog niya ang sarili. Ang asul na apoy ay tumaas, nabubulag. Ang mga aswang ay umaalulong at tumakas. Niyakap ni Karen ang bone necklace, bumagsak sa abo. Lumuhod si Ben sa tabi niya, tumutulo ang dugo sa lupa, sumikat ang liwanag ng buwan. "Ben, bulong. Ang aking ina piniling magsakripisyo upang ako ay mabuhay.
At mula noong gabing iyon ang liwanag sa loob ko ang pinakakinatatakutan ng kadiliman. Pagkatapos ng gabi ng apoy na sumunog sa kagubatan ng Balete, pumanaw ang aking ina. Ngunit ang hindi nasusunog ng apoy ay ang sumpang kumain sa kanyang dugo. Near Charm Ceremony, Mariel's Relic. Sa maliit na silid, kinuha ni Ginang Ising ang isang sinaunang anting-anting mula sa isang kahoy na dibdib, isang kwintas na nakaukit ng wikang demonyo, taglahi ng dugo. Ibinigay niya ito kay Karen. Ito lang ang naiwan ng nanay mo. Hindi para ikulong ka kundi para piliin mo kung sino ka. Isinuot ni Karen ang kwintas, isang mahinang asul na liwanag ang bumuglas, pagkatapos ay kumupas. Tumango siya, mahinahon, mas mature kaysa sa kanyang 13 taon. Nakabuhay ay pagtatago, tahimik ngele araw. Lumipat ang pamilya sa isang maliit na nayon malapit sa kagubatan, naninirahan sa hiwalay. Si Karen ay hindi regular na pumapasok sa paaralan, na sinanay ni Ben at isang misteryosong matandang pari sa mga anting-anting, halamang gamot at proteksyong mahika. Ben. Walang nakakaalam ngunit mula noong siya ay 13, ang aking kapatid na lalaki ay hindi na isang normal na bata. Natututo siyang maging isang tagapagbantay, isang tagapag-alaga ng hangganan sa pagitan ng mga tao at ng mundo na hindi pa pinangalanan. Yan ay negatibo 13 araw ng kaarawan, yan hindi pangalan ng regalo. Umuulan noon. Sa kanyang kaarawan, isang kahoy na kahon na nakabalot sa pulang tela ang inilagay sa pintuan, na walang pangalan ng nagpadala. Binuksan ito ni Karen. Sa loob ay isang pangil ng demonyo, kasama ang isang mensahe na nakasulat sa tuyong dugo. Pinagmamasid pa rin kita. Hindi nakakalimutan ng Balete Forest. Pumili ka. Pinagsalikop ni Karen ang kanyang mga kamay, saglit na namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nanlambot ng hawakan niya ang kwintas na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Si Karen ay nagsanay ng martial arts gamit ang isang pilak na kutsilyo. Natutong gumuhit ng mga anting-anting sa dahon ng saging at dingding na bato. Isinumpa ang mga bitak sa Balete Forest na dating daanan ng aswang. Ben. Walang pumipilit sa kanya na pumili. Pero alam niya kung hindi siya tatayo sa gitna, walang pipigil sa pagbukas muli ng gate. Iyan salamin, yan itawag upang bumalik. Mag-isang tumayo si Karen sa harap ng lumang salamin sa kwarto niya. Umihip ang hangin, umindayog ang lampara. Nagsimulang lumabo ang imahe sa salamin, pagkatapos ay lumitaw ang isang pamilyar na mukha, si Mariel. Ang kanyang tingin ay banayad ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Isang etyo mula sa salamin, boses ni Mariel. Kung hindi mo pipiliin ang magkabilang panigpareho, silang pipiliin mo. Namula ang mga mata ni Karen, ngunit hindi na sa takot, ngunit sa kamalayan. Karen, pabulong. Pinili kita.
at handa na ako. Magpatuloy na ni serye. Tagapagbantay, Ye the Guardian, Ye Dark.